Makalipas nga pala yung 11 araw ng pagpapapogi ko dito kay Project Kupi, halos isang video na lang, tuluyan na nga pala natin tong matatapos. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para maging finished product na rin to. Bali, ito na nga pala yung day 11 ng offline papogi nito ni Project Kupi, itong nabili kong napabayaan na Hyundai Scoopy. Kung napanood nyo nga pala yung nilabas ko na video kahapon, medyo problematic dahil hindi kasi dumating yung binili kong rear signal light. Buti na lang meron pang natitirang stock si Mark Bulado, sa kanya kasi ako nakabili nito. Kaya kung sakaling nahihirapan kayo maghanap ng pyesa ng Scoopy, message nyo lang siya, baka meron siya nung kailangan nyo. Kaya pagkatanggal ko nga pala nito sa packaging, kinalas ko na rin yung kaha dito sa may bandang kanan, nandito kasi sa loob yung wirings niya. Buti na lang talaga madali lang kalasin yung kaha nito, kaya saglit lang nabaklas ko rin. Kaya tinanggal ko muna yung lock nut na nakapasok dito sa loob na rear signal light para may pasok natin tong wirings dito sa butas. Kumpara kasi dun sa ibang automatic scooter na nabuo natin, nakaiwalay kasi tong mismong lens niya rito sa may tail light. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalagay natin dito, ikinabit ko na nga pala yung washer niyan, tapos nilagay ko na rin tong lock nut. Kinuha ko na nga rin pala tong signal light dito sa kaliwa, kung ano yung ginawa ko dun sa kanan, ganito lang din ginawa ko rito para maisalpa ko ng maayos. Bali, ganito nga pala yung itsura niyan kapag nakakabit, mukhang bagay din naman yung pagkakalagay. At para medyo marami tayong maisalpak na pyesa, kinuha ko na nga pala tong switch. Ito na may sunod na isasalpak natin. May dalawang tornilyo nga pala na lock, kinalas ko muna para may pwesto natin ng maayos dito sa handlebar. Yung switch na nga rin pala yung nagsisilbing throttle housing yan, kaya kailangan ikabit na rin natin dito sa may throttle. Bali, una ko nga palang pinasok tong throttle cable dito sa pinaka throttle housing. Thread type na nga pala yan, kaya sinagad ko lang hanggat sa sumagad sa dulo. Tapos bahagya ko lang hinatak pataas tong pinakadulo ng throttle cable para may konekta dito sa throttle housing. Bali, meron nga palang pinaka-stopper tong switch, ipapasok lang yan dito sa butas ng handlebar para siguradong hindi umikot, lalo na kapag nagto-throttle tayo. Kaya noong maayos na nga pala yung pagkakasalpak natin, bahagya ko lang tinesting kung may sumasabit, buti wala na, kaya kinabit ko na nga pala ulit yung dalawang mahabang tornilyo nito. Dahil stock lang din naman yung ginamit natin na switch, saktong-sakto lang din dito sa handlebar. Sunod nga pala natin isasalpak itong signal light switch, dito naman niya sa may bandang kaliwa. Kagaya lang din ng electric starter na kinabit natin kanina, niluwagan ko lang yung tornilyo nito, bahagya ko lang binuka hanggat sa may pasok ko sa stopper dito sa butas. Medyo hindi kasi ako mahilig dun sa makukulay na switch, kaya stock pa rin yung nilagay natin para lalong mas malinis tignan. At para tuloy-tuloy na rin tayo sa pagsasalpak, kinuha ko na nga rin pala tong bagong brake master na ilalagay natin. Bali, dito nga pala gagamit tayo ng aftermarket na Brembo. Pero halos kakulay lang din naman to nung kinabit natin na switch, kaya hindi masyadong magiging makulay sa may manubela. Dahil universal nga pala tong isasalpak natin, bahagya ko munang tinesting kung magkakaroon ba tayo dito ng problema. Mukhang hindi naman ito pasasakitin yung ulo natin dahil saktong-sakto lang yung fittings, kaya kinabit ko na nga pala yung dalawang tornilyo nitong pinaka-clamp. At para smooth na nga rin pala yung pagkakasalpak natin ng hand grip dito sa kaliwa, inisprayan ko muna ng tubig na may sabon yan para kapag natuyo, kusa nang kakapit yung goma. Kinuha ko na nga rin pala yung brake holder dito sa may bandang kaliwa para may konekta na rin natin yung brake cable at mapagana na yung preno sa likuran. Ikakabit ko na sana yung caliper dito sa harap, pero nakalimutan kong wala pa pala tayong brake hose, kaya bukas pa tayo makakabili. At para mas lalong maging brand new, tignan nga pala to si Project Kupi, papalitan na rin natin to ng bagong gauge lens, puro crack na rin kasi yung luma. Bali, una ko nga palang ginawa rito, tinanggal ko muna yung tatlong screw nito na nakakonekta dito sa pinaka-casing niya. Tapos bahagya ko lang inangat yung mga clamp nitong gauge lens para mahugot natin tong luma, tapos pinunasan ko na nga rin pala ng basahan, saka ako kinabit tong bago. Mukhang nakaikot na ng 100,000 kilometers yung gauge nito dahil halos 7,000 na lang kasi yung natatakbo niyang nakalagay dito sa mileage. Kaya after ko nga pala maisalpak ng maayos yung lens, ikinabit ko na nga pala yung sa housing niya rito, sinalpak ko na rin yung tatlong mahabang screw niyan. Saktong paghigpit lang yung ginawa natin dahil baka masobrahan, siguradong magkakrak yan dahil gawa kasi yan sa plastic. At ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na isasalpak natin. Bali, ito naman yung signal light dito sa may harapan. Halos hindi rin sila nagkakalayo na signal light na kinabit natin dun sa likuran, pero sa bracket lang nagkatalo. Kaya isa-isa ko na nga pala yung sinalpak dito sa may butas, tapos pinakagat ko lang hanggang sa may dulo. Inayos ko na nga pala ng pagkakapwesto yung wirings para siguradong hindi mahaltak, lalo kapag gumagalaw na tong manubela. Kinuha ko na nga rin pala tong maliit na kaha niyan. Bali, dito nga pala nakakonekta sa gauge. Ang problema lang, nauna kong ilagay ito, dapat kasi mailagay yung screw niyan bago to isalpak. Kaya kinalas ko muna ulit yung gauge, tapos kinabit ko na ulit tong dalawa. Nung naisalpak ko na ng maayos, saka ako binalik dito sa manubela. Iba talaga sarap sa pakiramdam, lalo na kapag bagong pyesa yung sinasalpak mo, mas lalo kang ginaganahan na mabuo agad to. At dahil medyo hinapon na nga pala tayo sa pagsasalpak ng pyesa, ito na nga pala yung mga nailagay natin ngayong araw. May mga iilan pa tayong ikakabit na pyesa sa may bandang harapan bukas, kaya kung gusto nyo rin makita yung pinalin nito, abangan nyo yung susunod na video. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos nating isalpak para dito ngayon sa day 10 nito ni Project Kupi. So
So ayun nga pala yung mga naikabit natin ngayong araw, itong gauge. Napalitan na rin natin ng bagong lens kaya lalong naging itsurang bago siya. Itong bulsa pansamantala nilagay ko lang para makita ko yung magiging color combination ng bandang dibdib. Tapos itong signal light sa harapan. Tapos ayun nga pala yung signal light sa likod, humabol, buti na lang nakabili tayo. Dumating na kanina kaya naisalpak na rin natin. So tingin ko literal na halos isang video na lang yung kailangan natin para tuluyang matapos to, dahil ito na lang yung hindi natin na isasalpak, itong headlight tsaka itong cover sa harap tsaka itong bangka. Ayan, hindi pa natin na ilalagay pero madali na naman yan. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong video natin. Bukas abangan nyo yung last episode natin dito para makita nyo yung final looks nya. Tapos ayun, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave Alpha. Sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng tsansa, napaka basic lang. Dapat mag-recharge kayo dito sa ipapakita kong laro, right? Mag-register kayo, pindutin nyo lang to. Tapos ilalagay mo lang dyan yung number mo, password, tsaka confirm password. So kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So sa ngayon nga pala, meron na tayong pondo rito na nasa 5,960. So ito nga pala, may kita niyang laro rito sa earn page. Meron silang Super Race Deluxe, Showdown, Starlight Princess, Lucky Neko. Saka yan, napakarami pang iba. Pipili na lang kayo. Ito yung madalas na nilalaro ko rito. Check natin kung buenas tayo itong Super Race Deluxe. Try tayo kahit 200. Tapos mag-auto spin na lang tayo para mabilisan na agad. Ayun, 270. Medyo malaki-laki. Ayun, 200. Ayun, 4K. Ayun, 480. 100. Ayan na, scatter mo na. Ayan na ang inaantay natin. Ayun, meron tayong nakuwang 10 free spin. Ayun, 920. 240. So, ito nga pala yung napanalunan natin ngayon. Umabot ng nasa 4,000. So yun, sa mga nag-register nga pala dito sa EarnPH, tapos dun sa mga nag-recharge, ilapag nyo lang sa baba dito yung SS nyo, tapos lagyan nyo na rin ng pangalan para hindi mag-grab ng iba. Tapos abang lang kayo sa live natin, malay nyo, kayo yung buwinasin kay Project Kalikasan, right?